Bago po ako mag-umpisa, nais ko pong ipaalala sa inyo, brothers and sisters, sa mga subscriber ko po sa YouTube. Kung hindi man po ako nakikipag-engage sa inyo sapagkat bilang nagtuturo po ng salita ng Diyos ay hindi po pwede sa akin na makipag-engage po sa inyo. Although yung magre-reply po ako kung may mga comments po kayo. Ganon din po sa mga followers natin sa FB page, Brother Chito TV, at saka sa profile natin, Chito Hernandez. Ipagpaumanhin po ninyo bilang tagapagturo po sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Kung hindi po ako nakikipag-engage po sa inyo, sapagkat bilang tagapagturo ng salita ng Diyos at inatasan na ipahayag or ihatid sa inyo ang salita ng Diyos, ay hindi na po pwede sa akin na ako'y makikipag-engage. Although na hindi ko naman sinasabi na hindi po ako magre-reply. Magre-reply po ako. Halimbawa, nag-comments po kayo, tungkulin ko pong i-reply po kayo. So, yan lamang po, brothers and sisters. Kaya humihingi po ako ng paumanhin kung hindi po ako nakikipag-engage sa inyo. Yan po. Sana po ay maunawaan po ninyo bilang lingkod po ninyo at alipin ng Panginoon ay dapat kong gawin po kung ano po ang iniuutos ng Panginoon upang lahat po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kahit po kayo mga nagsusubscribe, sapagkat yan naman po ang dahilan upang maging updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload, upang malaman po ninyo ang katotohanan at ang kalooban ng Panginoon. Kaya hanggat maaari, tapusin po ninyo ang video na inyong napapanood upang lahat tayo ipagpalain. Yan po yung layunin po, ang goal po ng iglesyang ito, which is ang magiging pangalan po nito ay iglesia ng hanan ng mga namumuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat sa panahon natin po ngayon, dapat po tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat kung namumuhay po tayo sa lumang buhay natin, makalaman, may kamatayan po tayo. Ngayon, kung tayo po ay namumuhay ayon sa Espiritu, wala na po tayong kamatayan sapagkat iniligtas na po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa Kanya. So yun lamang po, brothers and sisters. Muli, isang mapagpalang umaga sa inyo at samot dalangin ko, sumayin nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin nyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo, brothers and sisters, na mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay hahanguin po natin sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 27 hanggang 36, na ang wika po dito, ngayon ako'y nahahabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapan daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi naman ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Mesyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw.
Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya papunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging tagasunod ng ilaw. Ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Nais ko po sanang bigyan ng katugunan ang lahat ng talatang ito na ibinahagi ko po sa inyo. Ngunit sa ano po natin ngayon, sapagkat may limitasyon po yung ina-upload kong video, dapat hindi po lalampas ng mga 1 hour, sapagkat napakahaba na po noon kapag ito ay lumampas na sa 1 hour. So, ang bibigyan lamang po natin ng kaliwanagan, ito po na sinabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. So, ayan po, brothers and sisters. Ang Panginoong Hesus, na kahit na siya ay Diyos, ay talagang nagdanas din po ng kahirapan. Ayan. Kaya kung tayo man po ay nananalig at nananampalataya din sa Panginoon, dapat din po natin danasin ang kahirapan. Sapagkat kung ano nga ang mga nangyari sa Panginoon ay mangyayari din sa kanyang magiging lingkod o magiging tagasunod. Ayan. So ito lang po yung isang talatang ito ang bibigyan natin dito sa Ebanghelyong ito ng paliwanag, upang matuto po tayo, upang malaman po natin kung ano ang kalooban, ano nga bang ibig sabihin nito na upang danasin ang kahirapang ito. Sapagkat lahat po ang mga nananalig o nagnanais na sumunod sa Panginoon ay daranas po ng kahirapan at mga pag-uusig. Ayan po, unang-una na po dyan, yung pamilya natin. Yan po yung unang uusig sa atin, sapagkat hindi po nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang makakaunawa lamang sa mga taong tinawag ng Diyos ay yung pinagkalooban ng kanyang espiritu, ang espiritu ng Panginoon. Ayan, yan lamang po ang makakaunawa. Kaya minsan unang-una na talaga dyan yung pamilya. Ayan, kapag hindi pa sila tinatawag ng Panginoon. Pangalawa, yung mga kaibigan, mga kapitbahay, mga barkada. Ayan po, yung una, yung susunod na uusig sa atin. At magdudulot po ito ng sama ng loob, ng galit sa atin. Sapagkat siyempre hiwalay na tayo sa kanila, hindi na tayo nakikiisa. So, sa kabila ng paghihirap natin yan, nadaranasin natin ang mga pag-uusig, may pangako sa atin ng Panginoon. So, tutunghayan po natin yan sa bidyong ito. Sana po ay manatili kayo at tatapusin po ninyo itong bidyong ito hanggat matapos, upang maunawaan po ninyo ang ibig sabihin nito. Ayan po. So, ang sabi nga dito, upang danasin ang kahirapang ito. Kaya nga sabi niya, hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Kaya ganyan din po tayo dapat, kapag tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon, daranas din po tayo ng mga paghihirap. Hindi po natin maiwasan yan, sapagkat nakatakda na po yan. Magtaka tayo kung tayo sumusunod sa Panginoon, kunwari, pagkakaalam natin sumusunod tayo sa Panginoon, ngunit hindi naman tayo nagdaranas ng kahirapan at hindi tayo inuusig ng sanlibutan, magtaka po tayo. Ibig sabihin noon, hindi sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. Wala po sa atin yun. So walang kaugnayan yan sa Diyos. Sapagkat ang tunay na may kaugnayan sa Diyos ay inuusig ng sanlibutan. Kaya nga tayo inuusig sapagkat hindi na tayo nila kaisa. Humiwalay na tayo, iba na yung gawain natin. Makalangit na, utos na ng Diyos ang sinusunod natin, hindi na utos ng tao. Samantalang dati, utos ng tao, sunod-sunuran tayo sa mga tao. Siyempre kapag tinawag na tayo ng Diyos, iba na, hindi na tayo susunod sa utos ng tao. Like yung mga lumang utos, yung mga sabi-sabi ng matatanda, dapat iniiwan na po natin yan. Ayan po, so mapupuot sa atin ngayon ang sanlibutan. Kaya nga, sabi nga dito sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 6 hanggang 11,
Pakinggan po ninyo, brothers and sisters, kung paano nagdanas ang Panginoong Hesus na kahit na siya Diyos, sa pamagitan ng pagsunod niya sa kalooban ng Ama, nagdanas po siya ng kahirapan. Namuhay po siya bilang ordinaryong tao, nakisalamuha siya sa mga makasalanan. Kaya tayo po, dapat din po tayo na magdanas ng mga pag-uusig at mga kahirapan. Sa kabilang ng lahat ng yan, may pangako ang Panginoon. Narito po kung paano ang Panginoong Hesus nagpakumbaba dahil po sa utos sa Kanya ng Ama. So ganyan din po tayo, kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon, sundin natin yung Kanyang mga utos. Ang utos ng Panginoon, unang-una na dun, yung mag-ibigan tayo, yung mag-ibigan kayo. Sapagkat sabi nga, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Which is ang definition po noon, ang exact definition po noon is mamuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yun. Hindi po yung mag-ibigan, hindi po yung pag-ibig na katulad po alam ng sanlibutan na kahalayan po na pag-ibig. Hindi po yan. Spiritual na pag-ibig po yung tinutukoy dito. Yung bagong utos na sinabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ni Juan. So yan po ang definition po noon, mamuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yung tinutukoy dito, yung definition pag-ibig na yan. Kaya hindi po kahalayan yan. Ang ano po niyan, spiritual na pag-ibig. Kaya akala lang po natin, yun kalugod-lugod na sa Diyos yung mga ginagawa natin. Wag mo ikang aawayin ng asawa mo, ibigin mo. Well, hindi masama po yun. Kailangan dapat ibigin mo rin yung asawa mo. Ibigin mo rin ang iyong kapatid. Ibigin mo rin ang iyong kapwa. Pero hindi po pag-ibig na yung nasa isip ng sanlibutan. Pag-ibig na tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Tulungan po natin yung mga ulila. Yan po yung pag-ibig na tinutukoy dito. Hindi yung pag-ibig ng sanlibutan po kasi ganito lamang po yan. Kapag inutusan mo yung isang tao, kapag hindi sa'yo sumunod, wala na. Galit ka na, kung ano na, pagwiwikaan mo na ng masama. Sasabihin mo, walang kwentang tao yan. Dahil hindi sumunod sa kagustuhan ko. Ayan po ang pag-ibig ng tao. Malalaman lang ng tao na iniibig siya kung susundin yung gusto niya. Once na hindi mo po sinunod yan, magagalit na sa'yo, magtatanim na ng sama ng loob hanggang sa maging galit na puot na. Hanggang naandun na kung ano-ano nang nanahan doon. Ganyan po ang pag-ibig ng sanlibutan. Pero ang tinutukoy po na pag-ibig dito sa Ebanghelyo natin, dito sa ating banal na kasulatan, ito po yung pamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Yan po yung exact definition po niyan. Kaya yung mga ibang nangangaral, hindi ko alam. Kaya kapatid, yan po yung ano niyan. Kaya ang Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig niya sa Ama, sinunod niya ang lahat. Na kahit na siya'y naging sanhi ng kamatayan ng buhay niya, sinunod pa rin niya ang anak hanggang sa ang ama hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi siya sumuhay sa Ama. Kaya itinampok ang Panginoong Hesus na pinakadakila sa lahat ng nilalang. Siya yung nauna sa atin. Susunod tayo kapag tayo ay patuloy na susunod doon sa daan ng Panginoong Hesus, sa mga utos niya. Kaya magiging dakila din po tayo sa katulad din ng Panginoon. Kaya nga lang, kailangan po natin magdanas ng mga hirap, pag-uusig. Ganun po yan, kasi uusigin tayo ng sanlibutan sapagkat hindi na tayo kaisa nila. Yan po. So narito po, na kahit na Diyos, ang Panginoon, ay hindi niya inari. Instead, binitiwan niya yung kanyang pagka-Diyos, nagpakumbaba siya upang masunod yung kalooban ng Ama. Dapat ganyan din po tayo. Kung nagnanais po tayong sumunod sa Panginoon, bitiwan po natin yung lahat ng kasamaan natin. Itapon na po natin yung lumang buhay natin, yung lumang paniniwala natin, yung lumang pagkilala natin sa sarili, sa salita ng Diyos. Bitiwan na po natin lahat yan. Palitan natin ng bago na nakaugnay sa Panginoon. Ayan po yan. Kaya daranas po tayo ng mga paghihirap, mga pag-uusig. Ganito po ang Panginoong Hesus, ang dinanas po niya. Pakinggan natin dito sa aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 6 hanggang 11. Kahit siya ay Diyos,
Hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng ninalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ipahayag po natin na si Jesucristo ay Panginoon upang maparangalan natin ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Kaya dapat din po tayo maging masunurin sa Panginoon kung nagnanais po tayo na mamigyan ng magandang karangalan. Huwag po tayong maghangad ng karangalan ng tao. Wala pong kabuluhan yan. Hangarin po natin yung mabigyan tayo ng karangalan na nagmumula sa Diyos. Ayan po ang dapat nating hinahangad. Hindi po yung karangalan na ibinibigay ng kapwa natin, hindi po yung karangalan na ibinibigay ng ating mga kaibigan, bagkus ang pagsikapan po natin ang karangalan na nagmumula sa langit, nagmumula sa Diyos. Ayan po. Hindi po masama ma-achieve natin yung karangalan kung talagang para sa atin, na ibinibigay sa atin ng kapwa natin, kapwa tao. Hindi naman masama yan. Ang masama lamang po doon kung magdudulot ng kapahamakan yung ibinigay sa iyo na karangalan. As long as na hindi naman nagdudulot ng kapahamakan, tanggapin po natin. Hindi po masama yan. Hindi ko po sinasabing masama yung karangalan dito sa daigdig na ito. Sapagkat nasusulat nga sa aklat ng Mateo, ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Kaya yan po, wag po nating kakalimutan yan. Hindi po masama. Hindi po masama magkaroon tayo ng mga achievement sa daigdig na ito. Ang magsama lamang po dyan, kung yung mga achievement natin yan ay magiging dahilan ng ating pagkakasala. Ang magiging dahilan ng ating pagkagumon sa mga bagay sa daigdig na ito. Hindi po masama yan. Matuwa din tayo kung tayo mabigyan ng karangalan ng ating kapwa. Sapagkat kung tayo'y nararapat naman. Hindi po masama yan. Ang masama lang yan sa katulad yan nung sinasabi ko dito na nagiging masama lamang po yan kung yan po ay magdudulot sa atin ng kapahamakan, yung mga achievement po natin. Yan po yung niyan. Kaya hindi ko po sinasabing masama yan. Well, mabuti yan. Kaya ganyan po. Tingnan nyo, ganyan po ang mangyayari sa atin. Kaya nga, ang Panginoong Hesus, kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng parangal ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ayan. Ang sabi dito sa 11, at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. So, ganyan din po tayo. Kasi ang Panginoon, ginawa niya na maparangalan ang Ama na kahit na magdudulot sa Kanya sa kamatayan sa krus upang mapawalang sala tayong lahat. Naging masunurin ang Panginoon. Kaya ganyan din po, dapat din po natin sundin ang Panginoon. Maging masunurin din po tayo kung ano ang Kanyang mga inuutos. Dapat din po nating sundin upang tayo'y mabigyan man ng karangalan na ibinigay sa Kanya ng Ama. Mahatian po tayo nito sa karangalan ibibigay sa Kanya ng Ama. Tayo din po ay pararangalan kasi pinararangalan natin ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak. Sa pamamagitan ng anak, napaparangalan po natin ang Ama. Ayan po. So, lahat tayo po
ay magdaranas ng mga paghihirap. Kung tayo po ay nagnanais na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung may nagtuturo po na puro kaligayahan lang, wag nyo pong pakikinggan yan. Sapagkat ang nais pong kung tayo po ay magsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, ng Panginoon, daranas po tayo ng mga paghihirap. Daranas po tayo ng mga pag-uusig. Daranas po tayo niyan. Kasi ang Panginoon na ating sinasamba, na ating pinananahanan, ang ating sinusundan, ay inusig din. Siyempre, usigin din tayo. Tayong mga nagnanais na sumunod sa Kanya. Pakinggan natin dito sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, 12 hanggang 14, na ang wika dito. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok sa inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ayan po. Mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Ayan po, sa atin po yung dakilang Espiritu ng Diyos. Kung tayo po ay inuusig at pinagwiwikaan ng kung ano-ano, katulad po sa akin, wala namang ginagawang masama, kung ano-anong kasinungalingan na ipaparatang. Ganyan po, so ganyan po talaga ang naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi dapat sumasama yung loob natin. Bagkus matuwa tayo. Hayaan natin ang sanlibutan. Kasi may kanya-kanya tayo, may pagdating ng panahon, aanihin po natin 'yan. Ayan po. Kaya wag po kayong magtataka kung kayo po ay dumaranas ng mga pag-uusig, mga pangalipusta, kung ano-ano, nang pinagwiwikaan tayo ng masasama. Bagkus magalak tayo, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat mangyayari po sa atin yan kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon. Ayan, so sabi niya, mapalad kayo kapag kayo'y inalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Sumasa atin po yan. Kasi hindi naman po tayo usigin ng sanlibutan kung tayo'y kaisa nila. Kaya nga po inuusig tayo dahil hindi na tayo kaisa nila. Ayan, hiwalay na tayo. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 10, 22, verse 22 na ang sabi dito. Pakinggan po natin para malubos po yung ating kagalakan. Ayan. Kaya kapag dumaranas po tayo, mga brothers and sisters, ng mga paghihirap, huwag po tayong give up. Bagkus, manalangin tayo sa Panginoon. Bibigyan niya tayo, hingi tayo ng lakas. Kalakasan na nagmumula sa Diyos. Bibigyan po tayo noon. Huwag lamang po tayo mag-aalinlangan. Lakasan po natin ang ating loob. Kaya natin yan. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 10, verse 22, I'm sorry. Ang sabi dito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hallelujah. Di ba? Manatiling tapat hanggang wakas, na kahit na inuusig tayo, na kahit na pinagdiwikaan tayo ng masasama, manatili tayong tapat sa Panginoon, hindi sa kapwa natin. Sa Panginoon po tayo maging tapat. Sapagkat nakikita niya, nahahabag siya sa mga taong kinapuputan ng sanlibutan. Sapagkat nangyari po yan sa kanya nung nandito pa siya nangangaral sa sanlibutan. Kinapuutan siya ng sanlibutan. So kaya nahahabag siya, kaya nakikita ng Panginoon kung anong nangyayari sa atin. Nalalaman ng Panginoong Hesus kung ano yung ginagawa sa atin ng sanlibutan. Nagtitimpi lamang po ang Diyos. Nagtitimpi lamang ang Panginoon. Kaya wag po tayong umasa.
Huwag po tayo panghinaan ng loob, pagkus lakasan natin ang ating loob, maging matapang po tayo. Hindi po tapang ng sanlibutan. Sapagkat iba po ang tapang ng sanlibutan. Dapat katapangan na nagmumula sa Diyos. Bibigyan tayo noon at ituturo sa atin kung paano natin gagamitin yung katapangan na nagmumula sa Diyos. Iba po ang katapangan ng sanlibutan kasi ang katapangan ng sanlibutan, pumatay agad ng tao. Manakit ka agad ng tao, ng kapwa niya. Ayan ang katapangan ng sanlibutan. Pero ang katapangan na nagmumula sa Diyos, itutuwid mo unti-unti ang taong baluktot ang pananaw, baluktot ang pag-iisip. Yan po yung katapangan na nagmumula sa Diyos. Hindi mo ipapahamak ang iyong kapatid. Hindi mo ipapahamak ang iyong kapwa. Bagkus, ililigtas mo sa tiyak na kapahamakan. Yan po ang katapangan na itinuturo na nagmumula sa Diyos. Hindi po ang katapangan po kasi ng sanlibutan, gusto ka agad manakit, gusto ka agad pumatay. Yan po ang katapangan ng sanlibutan. Kaya malaki pong pagkakaiba. Ayan kaagad ang naiisip Ang ginagamit pa na sandata ng sanlibutan, yung mga talagang makakapatay ng katawan. Katulad ng baril. Ayan po yung ginagamit. Pero, ang naglilingkod sa Diyos, hindi po katulad ng ginagamit na sandata. Ang ginagamit na sandata ng nananahan sa Kanya ang Diyos, yung sandata na nagmumula sa Diyos, ang salita ng Panginoon na tumatagos hanggang doon sa pinakailalim ng buto. At yan ang pupuksa po sa atin. Ang tapang ng sanlibutan pumatay agad, manakit ka agad. Yan gumawa ng kabaluktutan. Ayan ang tapang ng sanlibutan, mambuisit. Ayan, yan ang katapangan ng sanlibutan. Pero ang katapangan na ibinibigay ng Diyos, itinutuwid ang mali. Inilalayo sa kasamaan. Hindi lalapit pa nga sa kasamaan, yan ang sanlibutan di ba pagka may magnanakaw, abay papainan pa. Instead na ilayo mo sa kasalanan, ikaw pa mismo ang nagtuturo na magkasala. Instead na ilayo mo sa pamagitan ng salita, malumanay na pangangaral. Di ba? Inilalapit natin sa kasalanan. Inilalapit natin sa kasamaan. Nasaan yung pag-ibig doon? Instead na ilayo natin. Katulad niya, may bata. Pinagsabihan mo lang, itinutuwid mo. Minasama ka na. Di ba? Itinutuwid mo yung bata hanggat bata ituwid mo. Pero minamasama ng sanlibutan. Kasi walang alam sa katotohanan. Ang naglilingkod sa Diyos, ang katapangan ng Diyos, itinutuwid ang baluktot na pananaw, ang baluktot na pag-iisip. Yan po yung katapangan na nagmumula sa Diyos. Hindi katulad ng sanlibutan. Ang katapangan ng sanlibutan ay pumatay. Yan. Magalit. Yan. Sumama ang loob. Gumawa ng kabuktutan. Ayan ang katapangan ng sanlibutan. Which is wala po ako noon. Noon, meron ako niyan. Pero ngayon, wala na. Naparam na ang lahat ng iyan. Ang galit ko ngayon, of course, nagagalit ako kapag mali. Dapat lang ituwid kapag mali. Yan po yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ituwid ang mali, ilayo sa kasalanan ang kapatid mo na nagkakasala upang hindi na siya magpatuloy sa kanyang paggawa ng kasalanan. Ayan po yan. Kaya malaki po, hindi po pwedeng hindi tayo magagalit. Talagang normal lamang po yun. Baliw tayo kung hindi tayo magagalit. Magalit po tayo, pero yung galit po natin, na ililigtas po natin siya. Ililigtas po natin ang ating kapatid. Ilalayo natin sa pagkakasala. Hindi yung ilalapit natin, papainan natin, kung ano-anong isasabit natin. Minsan, sabi na nga, babaero pa. Babaero na, alam nilang babaero, papainan ng babae. Di ba? Ganyan din yung magnanakaw. Alam nilang magnanakaw na, abay lalagyan pa ng pain.
Nasaan ang katarungan doon? Nasaan ang katalinuhan natin doon? Hindi ba kamangmangan yan? Instead na ilayo natin ang ating kapatid sa pagkakasala, hindi papainan natin eh. Tama ba yun? Nasaan na yung katarungan doon? Nasaan na yung pag-ibig doon? Ayan ba yung ipinagmamalaki nating pag-ibig? Katulad na lang nung nagbibenta ng shabu. Gusto nilang mahuli. Tataniman ng shabu. O kaya ba, tataniman ng baril. Nasaan ang katarungan doon? Na tayo ang nagpapatupad ng katarungan. Dapat ilayo natin sa pagkakasala ang tao. Hindi yung ilalapit natin sa pamagitan ng pangsarili nating diskarte. Di ba? Kabuktutan yan eh, kamangmangan. Hindi po yung katalinuhan. Alam na nating magdanakaw, alam na nating babaero, papainan pa natin, instead na ilayo natin. Di ba? Nasaan ang katalinuhan natin doon? Alam na nating sumisinghot ng shabu, papainan pa natin ng katakot-takot na shabu. Nasaan ang katarungan doon? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos upang ipatupad natin ng may puso. Hindi pinagkatiwala sa atin yung posisyon natin yan sa sanlibutan upang gamitin natin sa kasamaan. Anong pagkakaiba natin doon sa tinataniman natin ng shabu? Wala na tayong pagkakaiba. Instead na ilayo mo siya sa pagkakasala, anong ginagawa natin? Ingungud-ngud pa natin. Tataniman natin. Di ba? Nasaan yung karunungan natin doon? Kapatid, ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos, ilalayo mo yung kapatid mo sa pagkakasala, hindi yung idudungungud-ngud mo pa. Ayan ang katalinuhan. Kaya wala po tayo sa ating makapagyayabang sa Diyos. Yan ang katalinuhan ng sanlibutan eh. Instead na ilayo sa kasalanan, instead na ilayo sa pagkakasala yung kapatid mo, hindi eh. Inilalapit pa sa pamagitan ng kahangalan natin. Minsan yung mga naghahangad ng posisyon, gustong mapadali. Di ba? Nag-aaral tayo. Ayusin natin, isabuhay natin kung ano yung pinag-aaralan natin. Katulad sa akin, ako nag-aaral ako, tinuturuan ako ng Panginoon na magsalita ng salita niya. So gagamitin ko sa pagtutuwid sa pamagitan ng Panginoon. Nasaan yung katalinuhan doon? Di ba kamangmangan yan? So ganyan po tayo, magdaranas tayo ng mga paghihirap. Pero sana naman yung mga paghihirap na yun, talagang karapat-dapat naman sana. Meron nga naghihirap, wala namang kasalanan dahil sa pangsariling kapakanan. Di ba? Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Oh, di ba? 24 hanggang 25. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang pinuno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay, di ba? Yan ang ibig sabihin yun, lalo na nang aalimurahin yung kanyang kasambahay. Tayo po, mga naglilingkod sa Panginoon, daranasin natin yun. Kasi nga, ang Panginoon, tinawag na prinsipe ng prinsipe ng demonyo Di ba? Ako nararanasan ko rin yan. Bumaling na yung mga karamdaman ko. Sasabihin pa rin sa akin, meron akong may anting-anting daw ako. Hindi pala pastangan sa Diyos yan. Nakikita na po natin na ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan sa atin. Hindi po ipinapakita ito para sa akin. Kasi alam ko naman na ang Diyos talagang nagpapagaling. Ipinapakita po ito, ginanyayari po ito sa akin na gumaling yung mga karamdaman ko upang ipakita sa lahat ng tao na ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman.
hindi ang tao. Mangyayari ba sa akin yan, brothers and sisters? Dati, araw-araw dumadaing ako ng karamdaman ko. Namamaga yung paa ko, yung tuhod ko, kung saan-saan. Pero ngayon, brothers and sisters, ipinakita na ng Diyos. Ipinakita niya na may Diyos. Nais niyang ipakita sa mga tao ngayon. Nalalapit na po ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Instead na manalig tayo sa Diyos na siya ang nagpapagaling, ay hindi pararatangan pa natin. May anting-anting ika. Anong magagawa ng anting-anting kung hindi loloobin ng Diyos na ikay gumaling? Ako nawala na po yung mga karamdaman ko eh. Noon halos yung sister and wife ko bumibili lang gamot halos araw-araw para sa arthritis. Pero ngayon, buwan na ang lumilipas or almost taon na. Hindi na po nangyayari sa akin. Nakakain na ako ngayon kahit yung peanut o yung munggo. Samantalang dati kapag kumain ako niyan kaagad namamaga yung paa ko. Pero ngayon, sa habag ng Diyos sa akin, sapagkat alam niya na naglilingkod ako ng tapat. Ganyan po ang sanlibutan. Nakikita na po natin ang kabutihan ng Diyos, pero ayaw nating maniwala. Pagdating doon sa mga chismis, pagdating doon sa mga kwentong bardero, doon tayo naniniwala. Ipinapakita lamang ng Diyos. Ipinababatid lamang po sa atin na may Diyos sa pamagitan sa akin, karamdaman ko na wala. Tapos, lalapastanganin natin ang Diyos, sasabihin natin, hindi naman ang Diyos ang nagpagaling yan dahil may anting-anting ka. Anong magagawa ng anting-anting? Di ba? Hindi ba kalapastanganan sa Diyos yan? Instead na magpuri tayo, dahil pinagaling tayo, dahil nawala na yung karamdaman natin, hindi Nilalapastangan natin sa pamagitan Diyos, sa pamagitan ng kamangmangan natin. Instead na magpuri tayo, maniwala tayo, manalig tayo sa Panginoon. Diba? Ganyan ang sanlibutan. Pinapakita na sa atin. Tingnan nyo ang mga tao noon. Ang Panginoong Hesus nung nangangaral, gumawa na ng mga kababalaghan, nagpagaling ng may sakit, nagpagaling ng mga kitongin, nagpalayas ng mga demonyo. Pero anong ginawa ng mga tao noon? Pinagwiwikaan ng Panginoong Hesus na siya ay prinsipe ng mga demonyo. Hindi na tayo natuto sa katotohanan. Dumarating sa atin ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Instead na tanggapin natin, pinararatangan pa natin. Di ba? Ang laki na ng kamangmangan natin. Hindi na tayo natuto kailan tayo matututo ng kabutihan? Kung tayo'y patay na, wala na tayong magagawa doon. Hindi nga natin alam kung saan tayo pupunta Kaya hanggang tayo'y buhay pa, dapat manahan tayo sa salita ng Diyos, sumunod tayo sa mga aral ng Panginoon. Yan po yung dapat nating gawin, hindi sa aral ng mga tao, sapagkat walang kaugnayan po yan sa Diyos. Walang magagawa po ang salita ng tao. Pero ang salita ng Diyos, kapag sinabi niya na mamamatay tayo, sapagkat nakatakda na po yan. Kapag sinabi ng Diyos na tayo'y mabubuhay, ang mga sumusunod sa akin, mabubuhay tayo. Kapag sinabi ng Diyos, papatnubayan kita, papatnubayan ka. Ganyan po ang Diyos. May salita. Kaya nga salita, nagkatawang tao. Hindi po katulad ng tao pagka nagsalita, wala. Maghihintay ka, ambot sa langaw kung matutupad. Mangangako. Di ba? Dumarating sa atin ang salita ng Diyos, pero ini-ignore natin. Mas pinapakinggan pa natin
Mas pinaniniwalaan pa natin yung mga kwentong barbero. Nakikita na natin, nagpagaling na ang Panginoon. Tapos sasabihin natin, may anting-anting yan. Huwag kayong maniwala dyan. Umbot sa langaw. Pinapakita na ng Diyos sa atin yung kabuti. Para tayong para tayong yung, ganyan din po yung mga ninuno natin noon. Inilabas na sila ng Diyos mula sa Ehipto sa pagkaalipin nila roon. Anong ginawa nila pagdating doon sa ilang? Sinuway nila ang Diyos, nagpagawa sila ng rebultong ng goyang ginto. At yun yung sinamba nila. At yun daw yung ang Diyos na naglabas sa kanila doon sa Ehipto. Tingnan mo yung kalapastanganan. Pinakita na ng Diyos ang lahat, naligtas na sila doon sa mga Ehipsyo, nakatawid sila doon sa dagat na napakalalim, nakatawid sila na parang kalsada. Sa kabila ng lahat ng yun, hindi pa rin sila naniwala sa Diyos. Sumuway pa rin, humiwalay pa rin sila sa daan ng Diyos. Hindi nila inintindi yung utos ng Diyos sa kanila. Ganyan po tayo ngayon. Yan po din ang nangyayari sa atin. Kaya sana po, baguhin na po natin yung pananaw natin sa buhay natin upang tayo'y makapasok at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung tayo po ay patuloy na susuway katulad ng ating mga ninuno na mga Israelita, impyerno po ang punta sa natin, pupuntahan natin. Ilan lang kaya ang naligtas doon? May itinira ang Diyos. At yun lang yung maliligtas. Hindi lahat ng anak ni Israel maliligtas. Kasi naggandamatay na sila doon sa ilang Hindi sila nagsisi at nagbagong buhay. Wala na po pag-asa yun. Sana po wag na nating abutin yan ngayon. Mamatay tayo ng walang patutunguhan. Kaya nga diba sa ebanghelyo natin dito, kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, lumakad kayo hanggat kasama pa ninyo ang ilaw. Ayan sabi dito, samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw. Bakit? Ang sabi dito sa 35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Diba? Lumakad tayo sa ilaw. Baguhin na po natin yung pamumuhay natin na puno ng kadiliman. Pinalaya po na tayo ng Panginoon Nandun po yan sa aklat ng Isaiah, chapter 42, verse 9. Pinalaya na po tayo sa kadiliman. Kaya sabi doon nung sinugo ng Diyos Ama, kanyang anak, yun po yung pag-uumpisa. Ikaw ang magpapalaya ng mga bilanggo ng kadiliman at magpapadilat ng mga bulag. Pinalaya na po tayo Huwag na po tayong manatili sa kadiliman. So ito pa, sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 15, 18 hanggang 21, ang sabi dito, kung napuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin, bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito. Ayan kung tayo nga ay taga sanlibutan, iibigin tayo nito. Of course, kaysa natin sila Kaysa tayo sa sanlibutan, iibigin tayo nito. Pero kaya napupuot sa atin kasi nga humiwalay na tayo sa kanila. Kaya inuusig tayo dahil humiwalay na tayo sa kanila. Siyempre, wala na silang hihingian ng sigarilyo. Wala na silang hihingian ng pambili ng alak. Kaya mapupuot na sa atin. Ganun po yan. Tuloy natin para malaman natin. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito.
ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Diba? Wala tayong alam hindi natin nakikilala ang Diyos. Kaya kayabangan lamang po natin yan, sabi natin, nakilala natin ang Diyos. Pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Hindi natin mahisabuhay Makikinig lang tayo. Pero hindi naman natin sinasabuhay, hindi naman natin ginagawa. Useless po yan. Kaya nga sabi nga sa English, may kunting naraman akong English, dalawa lang lalabas ko na pa. Sabi nga, faith without action is dead. Action without faith, also dead. So, kahit po manalangin ka, kahit po magdarasal ka, kahit manalig ka, kung walang kasamang gawa, para rin patay. Gumawa ka naman ng gumawa, kung wala kang pananalig sa Diyos, para rin patay kasi hindi mangyayari yung panalangin natin, hindi tutugunin yung panalangin natin. Diba? Dalawang English na nga lang, nakalimutan ko. Pasensya na kayo mga kapatid. Di ba? Sabi dito sa 25, datapwat nangyari ito upang matupad ang nasasaad sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang kadahilanan. Hallelujah. Ganyan ang sanlibutan napupuot ng walang kadahilanan Bigla ka na lang pagwiwikaan ng kung ano. Pararatangan ka ng puro kabulastugan. Ganyan po ang sanlibutan. Kaya hindi na po nakapagtataka yan. Talagang ganyan. Nangyayari. Noon pa po yan sa mga ninuno natin. Kaya nga sila naggandamatay sa ilang Tayo ganyan din po tayo ngayon. Magtiis po tayo sa paghihirap. Katulad ni Kristo. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Katulad ng Panginoong Hesus, sinunod niya ang utos ng kanyang Ama, which is magiging Ama natin ng lahat, ang Diyos Ama, kung tayo'y susunod sa Kanya. Sundin po natin. Wala po tayo dapat hindi susundin sa utos ng Panginoon. Hindi po utos ng tao. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos noon. Although hindi ko po sinasabing wag natin susundin. Like I said, kung ang pagsunod natin ay magdudulot sa kapahamangan natin, wag na natin sundin. Alam naman natin po Kaya nga tayo marunong na Kaya sabi nga doon sa lumang tipan Kaya nga si Eva Kaya lang kasi ang ating karunungan, iba yung karunungan natin. Kasi nga, nanggaling doon sa tawag dito, what did you call that? Yung pag-iimbot. Naghangad si Eva ng karunungan na hindi pahintulot ng Diyos. Kaya tayo'y napahamak tayong lahat. Hindi po masama ang karunungan, mabuti po yan. Pero karunungan na hindi dapat magdadala sa atin sa kapahamakan. Si Eva naghangad Kaya nagdulot sa atin ng kapahamakan. Hingiin po natin ng karunungan sa Diyos. Huwag po natin tularan si Eva at Adan. Kasi sabi nga ni Eva, kaya napakaganda ang tingin sa napakaganda ng ang tingin ni Eva doon sa bunga, doon sa punong kahoy na yon na nagbibigay ng karunungan. Kaya nabuo sa isip niya, mas mabuti maging marunong. Mabuti yung hangarin niya Masama nga lang yung kanyang ginawa dahil nagnakaw siya. Sinuway niya ang Diyos. Hindi po maganda ang gumawa tayo ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, kung dahil sa pagkain mo ay nagkakasala ang iyong kapatid, huwag mo nang kainin. Ibig sabihin,
Kung dahil po sa mga sinasabi natin, tayo'y mapapahamak, huwag na po tayong magsalita. Kung dahil sa gagawin natin, mapapahamak tayo, paghahangad natin na magkaroon ng karunungan, huwag na po natin asamin yun. Ganyan po ang nangyari kay Eva. Mabuti ika ang maging marunong. Well, tama po yung sabi niya. Mabuti ang maging marunong. Pero dapat hindi illegal. Kasi kapag illegal, kahit naman dito sa daigdig na ito kapag gumawa ka ng illegal di ba parurusahan ka rin? How much ang Diyos na ipinagbabawal niya yung bunga ng punong kahoy na iyon na nagbibigay ng kaalaman. Kaya nga pinalayas doon sa Eden Hindi po masama ang magkaroon ng karunungan. Ang masama po diyan kung mapapahamak tayo dahil sa karunungan na hinahangad natin. Yan po, iba po yung maghangad, hindi po masama yan maghangad tayo Gamitin po natin sa mabuti. Yan po ang magandang gawin natin. Hindi po masama maghangad ng kayamanan kung hindi po natin ikapapahamak. Talagang ipagkakalob sa atin ng Ama yan. Dapat humangad tayo sa Diyos sapagkat itutumpak niya lahat yan. Alam niya kung paano niya tayo bibigyan. Kung katulad ni Eva, pinagbabawal na pitasin, pinagbabawal na kainin, kinain niya. Kasi nga dahil sa paghahangad niya ng karunungan. Kaya hanggang ngayon, nagkasala po tayo, dala-dala natin yan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, magpuri tayo sa Diyos, sa Panginoong Diyos Ama at Diyos Anak. Dahil sa pamagitan ng bugtong niyang anak na si Jesucristo, tayo po ay napawalang sala. Kasamaang palad nga lang, marami po sa atin, almost lahat, hindi natin alam yan. Alam lang natin sa salita, pero hindi natin isinasabuhay, hindi natin isinasapuso. Dahil kung isinasapuso natin, kung alam natin talaga na si Kristo ay namatay dahil sa kasalanan natin, dapat nagbagong buhay na tayo. Panibagong buhay na nakaugnay sa Panginoon. Diba? So yan lamang po, brothers and sisters. Naku, napakahaba, patawarin niyo po ako. Napakasarap po kasi magpuri sa Diyos. Napakasarap po mag-share ng katotohanan. Kung alam po lamang ninyo, napakasarap po. Kaya hindi ko namamalayan yung oras. So hanggang dito na lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot po ito sa inyo ng panibagong buhay. Panahon na po upang baguhin po natin yung pamumuhay natin. Alisin na po natin yung inggit, galit, puot, hinanakit, pagkakabahabahagi. Alisin na po natin yan. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Pamumuhay sa ayon sa Espiritu, wala na tayong pakialam sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, mamuhay tayo na nakaugnay sa Panginoon. Huwag natin intindihin yung mga paligid natin sapagkat may bakod tayo niyan. Lalagyan ng bakod yan ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-alala. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kapuputan tayo ng sanlibutan. Pero mas higit natin pagsikapan na hindi tayo, nakahabagan tayo ng Diyos. Hayaan mo mapuot sa atin ng sanlibutan. Ganyan talaga mangyayari sa atin yan, brothers and sisters. So yun lamang mga kapatid. Sana po ay magdulot po ng panibagong buhay sa atin. Hanggang dito na lamang po. Samot dalangin ko, sumain nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain nyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters. God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus.